Magandang araw po sa mga minamahal ko sa ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Yan 8:56 to 58. Nakita ni Abraham ang aking pagdating at siya'y nagalak. Wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Hindi pa sinisilang si Abraham, ako na. Kaya nga, mga minamahal, naway makilala nyo kung sino talaga ang Diyos na dumating na yan sa bagong tipan. Ngayon, ang gusto kong talakayin sa inyo ay si Jesus din, ang Panginoong Hesukristo din, ang Espiritu Santo. Hindi totoo yung tatlong persona ng Diyos na meron daw Ama, may Anak at Espiritu na hiwa-hiwalay. Yung Ama may Espiritu, yung Anak may Espiritu, at meron pa silang Espiritu Santo na pinaghahatian ng Ama saka ng Anak. Kaya nga ang Trinitarian, pag tinanong mo yung pangalan ng Ama, sasabihin Yahweh. Pinabautismo nila sa inyo pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinakikialaman nilang ibautismo sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi naman sila yung dinapuan ng kalapati. At hindi naman niya mga parit pastor nyo na nagbabautismo ng Ama, Anak at Espiritu Santo ang nakahula na darating na magbobotismo ng Espiritu Santo. Kaya pag tinatanong mo yung mga Trinitarian na yan, nagpapadami ng Diyos, sinasabi nila ang pangalan doon ng Holy Spirit ay Holy Spirit din. Ngayon hindi nyo na malaman kung kanino nyo ipupukol yung dasal nyo. Ay yung mga espiritu ng tatlong palaka ng Revelation 16:13. Pag pumikit kayo, di nyo na alam kung sa Ama, sa Anak, sa Holy Spirit, tatlo yung pagdadasalan ninyo. Ngayon, ako po ay isang Patripasyanism, yan ang kauna-unahang paniniwala ng mga alagad. Ang Patripasyanism belief, church name Jesus Christ. O yan, Patripasyanism is a belief. Latin word na patri means father, fascia is a passion. Ang ating Diyos Ama, ang siya mismo naghirap para sa atin. Dahil hindi nagpapatay ng bugtong na anak ang Diyos kay Abraham, nang ipaalay ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Binawal niya kay Abraham yon. Bakit niya gagawin sa New Testament? Kaya nga sa awit 106:37 to 38, aral ng demonyo yung nagpapatigis ng inosenteng dugo ng anak. Kaya pinag-iingat kayo sa dugo. Kaya baka kung anong dugo na yung akala ninyo inaalay ninyo, at kung sino nag-alay ng dugo para sa inyo. And ito yung tatalakayin natin para hindi kayo nalilito, pero iniling ko ang Panginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo niya rin ang manahan sa inyo. Humiling kayo, sabi niya nga, pag humingi kayo ng Espiritu Santo, hindi kayo bibigyan ng ahas. So, mga minamahal ko sa Panginoong Jesus, sa mga ihahayag ko sa inyo, kayo na ang humusga, kayo na ang magbulay-bulay nitong mga istoryang ito at mga sinalita ng Panginoong Jesus nang siya'y katawang tao pa sa lupa. Ang name ng God, actually ito yan,
Talaga yan yung tetragrammaton na Yod. Yod, He, Vav, He. No? Inuulit ko lang. Yung Yod na yan na yun. Yung He, Vav, He. Yan po ay nasa krus na ng Panginoong Jesus. Kung ang isinulat sa inyo ay Hebrew. Pero nilabas ng RCC itong INRI. Kaya puro INRI ang alam ninyo, pero hindi ninyo alam yung Hebrew. Kasi nga sa John 19-20 sumulat si Pilato dyan sa wikang Hebrew, Latin at Griego. Ngayon, kayo na rin ang humusga dito sa pangalang ito. Bakit tumama yung tetragrammaton na yan? Yan yung pinapapalitan ni Caiphas kay Pilato nga. Bakit ba yan ang sinulat mo? Eh nakasulat dyan, Yeshua HaNasri Bimelech HaYehudim eh. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. King of Israel, yung kanilang manunubos. Sinabi ni Pilato, ang naisulat ko na. O yun, kaya sinisi sila ni Esteban sa Acts chapter 9, pinatay niyo Diyos nyo, pinatay naman si Esteban. Walang taong makapagbotismo sa inyo ng Espiritu Santo dahil nasusulat, si Jesus lang magbobotismo niya. Sabi sa Matthew 3:11, binabautismo kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sinasabi ito ni John the Baptist, si Elijah. Darating nakasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Dahil dito sinabi niya sa kanila, sa Lucas naman, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating nakasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa apoy. Sa John 1:33-32, ganito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit na natili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala nun eh. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, siya rin nagsabi, ang sino makita mong baba ng pananatilihan ng Espiritu noong kalapati ay siyang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon, foretold na pala yan. Kaya sabi, yan, ngunit may nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig. Siya rin nagsabi sa akin na may taong makikitaan ng Espiritu. So, bago naganap yung bautismo na yan, alam na ni Juan, sinabi na ni Jesus yun. Nabababaan ako ng Espiritu ng kalapate. Kaya nga sabi niya, hindi ko siya nakikilala nun. At wala akong karapatang mag-alis na kanyang panyapak. Siya na bago pa ako pinanganak. Nandyan yan. So, siya yung magbabautismo ng Espiritu Santo. Kaya yung mga pastor nyo at mga pari nyo na nagbabautismo ng sa pangalan Ama, Anak at Espiritu Santo, peke. Hindi ho nila kayang ibautismo yan. I baptize in the name of the Spirit, Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi naman yan tatlo eh. Kaya tatalakayin ko sa inyo yung bautismo. Hindi pwedeng hiwa-hiwala yung Diyos. Kinakarne-karne nila yun eh. Kaya nga panoorin nyo yung video eh. Na merong one God dun. 1-3 ng Diyos, Espiritu ng Diyos, sinalita ng Diyos. Hindi hiwa-hiwala yung Genesis 1-3 na yun. Ngayon, sa lumang tipan, may talaga namang may santong Espiritu na yung Diyos. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, huwag mong bawiin ng yung Espiritu Santo, Santong Espiritu sa akin. Ibig sabihin yung ama nyo walang Espiritu Santo. Ayan yung nagpapabanal sa tao. Ngayon, sinabi ni Jesus, tingnan nyo, sa John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth.
It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. I will send him. Yung Comforter. Si Jesus din na magsusugo. Ito para sa Amerikano, no? Binigyan ko lang silang konting English, eh. Sabi ko nga sa inyo, nosebleed ako sa English, eh. Tagalogin natin. Gayon may sinasalita ako sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y umalis, yumaon. Sapagkat kung hindi ako aalis, yayaon, ang Holy Spirit, yung mga aliw, ay hindi pupunta sa inyo. Paririto. Ngunit kung ako'y aalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Malinaw, di ba? Inamin ni Kristo na siya'y susuguin ko sa inyo. Ayan, kung hindi raw siya aalis, ang mga aliw, yung Holy Spirit, ay hindi paririto sa inyo, sa mga tao. Ngunit kung ako'y aalis, siya'y, yung Holy Spirit, susuguin ko sa inyo. Susuguin ni Jesus. Kasi mga talinhaga ni Kristo yan, hanggang 14 lang yung iba nagbabasa, nahihilingin sa Ama yung mag-aaliw, susuguin ng Ama sa aking pangalan. Tapusin nyo yung kwento hanggang John 16. Kasi ganyan ang mga talinhaga ni Kristo, aangkinin niya din lahat yan. Dahil lahat ng talinhaga ni Kristo sa Ama, nagbubumirang lang lahat sa Kanya yan. Ayan, malinaw naman, di ba? Kung hindi daw siya aalis. Kaya nga, hindi pwede magsabay, eh. Hindi pwede, Lord, andyan ka na, eh. May Holy Spirit pa. Hindi. Kailangan ko umalis. At siya'y susuguin ko sa inyo. John 16:14. Pararangalan ako nung Holy Spirit. Ayan, eh. Pararangalan niya ako. Sapagkat sa akin magmumula ang sasabihin niya sa inyo. Sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Tuwa nyo? Mula daw kay Jesus, magmumula yung sasabihin o ipapahayag ng Espiritu upang parangalan ninyo si Jesus. Malinaw naman mga Tagalog, Pilipino naman kayo. He shall glorify me. Sabi nga, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Sabi ng Tagalog, pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang sasabihin niya sa inyo. Lahat naman pala sinasabi ni nung Holy Spirit galing kay Jesus, eh. Kaya nga napaparangalan natin ang Panginoong Hesukristo. Napupuri natin siya dahil dun sa Holy Spirit niya. Siya ngayon nagsugo, eh. Ayan, eh, malabo ba yan? Siya'y susuguin ko sa inyo, sabi. Inamin niya yan. Siya'y, yung Holy Spirit na yan, susuguin ko. Hindi siya na susuguin ng Ama. Kasi siya yung Ama na yan. Huwag kayong manatili sa John 14. Dumiretso kayo ng 16. Chapter 14 lang kayo. 15. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng talinhaga ni Kristo, inangkin niya yan. Yung lahat sa Ama. Nagbubumirang lang lahat sa Kanya. Sa Roma 8:9-11, tingnan nyo. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, sinabi ni Pablo. Kung gayon, tumitira sa inyo yung Espiritu ng Diyos. Datapat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, nung Diyos, siya'y hindi sa Kanya. Intindihan niyo? Ilan bang Espiritu ng Diyos? Isa lang naman yan. Makikita niyo yan mamaya. Isa lang yan. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay sa kasalanan. Dahil
Datapot ang espiritu'y buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang espiritu nung bumuhay na mag-uli kay Jesus, tinalakay ko na sa isa kong video yan, na si Jesus din bumuhay sa sarili niya, inamin niya yan dito sa John 2:19-22, ay tumira sa inyo. Nung bumuhay na mag-uli kay Kristo, siya rin eh. Kasi itong Roma, aklat yan ni Pablo. Si Kristo ang tumawag sa kanya. Tumira sa inyo Espiritu Kristo sa mga patay, magbibigay buhay naman sa inyo mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kanyang, hindi kanilang Espiritu. Kaya huwag nyo sabihin may Espiritu Ama, Anak, may Holy Spirit pa kayo. 5 na yun. May Espiritu pa'y Ama, may Espiritu pa'y Anak, tapos may Holy Spirit pa kayong 3 persona. Naghati-hati na yung espiritu na yan. Acts 1:2, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Tingnan nyo nga, si Kristo lang naman nakausap ng mga alagad na yan. Naka 40 days yan. Nagpakita si Kristo nung mabuhay na mag-uli, 40 days yan sa lupa, at pinagtuturoan ng Espiritu Santo siya na yan mismo, kanyang mga alagad. Pag-akyat ni Lord Jesus sa langit sa Acts chapter 1 verse 9, siya tinitigan nila, ay dinala siya sa itaas at siya tinanggap sa kalapaap. So, Acts chapter 1, paki-take note nyo lang po sa mga utak ninyo. Yung mga nagsisipanira sa Panginoong Hesukristo. Umakyat na ho siya sa langit. Nasa langit na yung Panginoon, Acts chapter 1. Ngayon, sa Acts 1:8, hindi siya saksi ni Jehovah. Saksi ko, sabi niya. Saksi kayo lahat ni Jesus. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yung susuguin ko sa inyo. Ito yung sinabi sa John 16:7. At natupad yan sa prophecy ni Joel sa Pentecost, na Espiritu rin ng Diyos ang ibubuhos, at yun ay Espiritu rin ni Kristo. At kayong mga tao dito sa mundo, magiging mga saksi ko. Saksi ko, hindi saksi ni Jehovah yan. Pero ang totoo niya, si Jehovah, si Yahweh, akala nyo, siya lang din naman yun. Kaya lang marami kasi sumisira kay Kristo, Saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, around the world. Saksi niya. Kaya kayong lahat, saksi kayo ni Kristo. Gawin pagdating ng sa inyong Espiritu, kayo magiging mga saksi ko. Hindi sinabing saksi namin, Siguro maliwanag naman tong ko singular, at itong ko tumutukoy ito kay Kristo. Sa Acts 13:2, nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi nung Espiritu Santo, ibukod nyo sa akin si Bernabé at si Pablo sa gawaing tinawag ko sa kanila. Si Kristo lang naman yung Espiritu Santo na yan, na nagpapunta dong kila Pablo at kay Bernabé, dong kila Elimas. Nagpunta yan dun Dahil sila palibasa sinugo ng Espiritu Santo, yan, nagpunta yan sa Seleucia at naglayag yan hanggang Chipre. Acts 13:2, 3 and 4. Ayan, palibasa sinugo ng Espiritu Santo. Ang nagsusugo na yan, si Kristo din. Ayan
Tatapot si Elimas yung gagawa. Ganito ang pakulugan niya. Kami pakihumad lang sa kanila. Pinagsikapang iwalay sa pananampalataya ng ang proconsul. Dapat si Saulo, si Pablo to. Na tinatawag ding Pablo. Ayan. Pinuspos ng Espiritu Santo ni Kristo yan. Oh. Ay tinitig sa kanyang mga at sinabi, puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ka ng demonyo. Ikaw nakaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Panginoong Hesus niya yan eh. Yun narito nasa yung kamay ng Panginoon at mabubulag ka. Nabulag yan si Elimas. Binulag yan ng Panginoong Hesus. Dahil si Lord Jesus yan tumawag kay Saulo. Oh. Wala namang ibang tumawag kay Saulo eh. Discuss kong konti yan mamaya. Oh. Yung espiritong nagbabawal sa paglalakbay nila Pablo, at ng kanilang mata ang lupain ng Phrygia at Galatia, pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. Magkatuloy lang yan 6 and 7. Yung espiritu na yan, espiritu din yan ni Jesus. Nung sila magsidating sa tapat ng Mysia, isang lugar lang naman halos yan eh. Yung paglalakbay nila, pinagsikapan nila magsipa sa Bitinya at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. Itong Espiritu Santo na sa 6, sa 7, Espiritu Santo yan ni Jesus. Ayan. Alam, iba-iba pa yan. Dalawang talata yan magkasunod. Sa Acts 23:11, tingnan nyo. Sa Acts chapter 1, nasa langit na si Jesus. Sa 23 na yan. Acts chapter 23, ilang taon nang naglalagyang sila Pablo. Kinagabihan, tumayo yung Panginoong Hesus sa tabi ni Pablo. Sinabi sa kanya, lakasan mo yung loob. Nagpatuto ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din gawin mo sa Roma. Paano nakausap ni Pablo pa yun? Nasa langit na sa aksyon. Lumalabas sila, laging silang sinusubaybayan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Ni Jesus. Ngayon, tumayo, nagpapakita na naman talaga ang Panginoong Jesus eh. Kung gusto niyang papakitaan. Espiritu ni Jesus ang gumagawang obispo sa inyong iglesia ni Kristo na Diyos na binili sarili niyang dugo. So lumalabas yung Espiritu Santo may sariling dugo. Ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. At yung Espiritu Santo may sariling dugo. Si Kristo nga yan eh. Saka yung kanyang, hindi kanilang sariling dugo. Pag siya yung sarili, dugo niya lang yan. Sa Roma 9:1, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Espiritu Santo ni Kristo yan. Pero sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 6:19, hindi ba ganyan nalalaman ang inyong katawan, templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Hindi ba Espiritu Santo ni Kristo nga ang sinabi? Kung wala raw kayong Espiritu ni Kristo, kayo'y hindi sa Kanya. Ayan Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitir sa inyong Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, yun yung tinukoy dito, siya'y hindi sa Kanya. Kaya kung wala kayo Espiritu Santo ni Kristo, ni Jesus, hindi kayo sa Kanya. Kung kayo sa aman yung Diablo, John 8:44.
Dahil ang Espiritu Santo ni Kristo dapat ang nananahan sa inyo. Yan yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Anong sabi sa Judas 1:20? Ngunit kayo, mga minamahal, kapagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Paano kayo mananalangin sa Espiritu Santo kung hindi nyo naman alam yung pangalan niya? Kaya nga, sabi ni Jesus, sa John 14:14, ask anything in my name and I will do it. My and I. Ano naman, Panginoon, nanalangin po ko sa Espiritu Santo. Panginoon Jesus na nga yan eh. Yan yung bumagabay kila Pablo. Inuulit ko sa inyo, ayan oh. Kanina pa yan. Ayan. Ibukod nyo sa akin si Bernabe Saulo, sinabi ng Espiritu Santo. Jesus lang yan. Ngayon, tuloy natin. Manalangin kayo sa Holy Spirit ng Panginoong Jesus. Dahil kung wala sa inyo Espiritu Santo, ito na kalalabasan nyo, ayan. Hindi nyo maisusumpa ang Panginoong Jesus. 1 Corinthians 12:3-4. Kahit nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na magsasabing sumpain ka Jesus, at hindi rin masasabi ninuman na si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iisa lang po ang Lord of Lords. Kaya pag hindi nyo masabing Panginoong Jesucristo, iisa lang yan, ay hindi kayo talaga pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kasi kunwari lang kayong Panginoon, may Ama naman siya. Dala-dalaw na yung Diyos nyo. Isa lang ang jealous God, ano? We have only one jealous God. Kaya nga isa kong video doon, yung one God, puro liban sa akin, wala nang ibang Diyos. Tuloy natin. Iba't ibang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Pag sinabi kong iisa, hindi yan tatlo. Na yung Ama nyo may Espiritu Santo, si Jesus may Espiritu Santo, tapos meron pa kayong Holy Spirit na pinaghahatian pa nung dalawa. Wala akong dalawang Diyos, tatlong Diyos, wala. Sino ba nagpapabanal sa tao? Ezekiel 20:12, akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ade ito na nagpapabanal, si Jesus din. Yung sinabi yung kanyang Ama, yan yung tao ang Panginoong Jesucristo pa. Sinabi niya naman sa John 30, ako't Ama iisa. At nang alam nila Pablo talaga na ang kanilang Ama si Kristo. At nang ito'y tao, talagang tinuring silang parang mga kapatid. Kaya yan akong si Yahweh nagpapabanal, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Yan na lang ang tingnan nyo. Bakit nagpapabanal yung Diyos sa OT at nagpapabanal si Jesus? Kaya nga tinatalinhaga kay ni Kristo sa Ama, bumerang lang lahat sa Kanya yan. Ano sabi sa 1 Corinthians 1:17? Sapagkat isinugo ako ni Kristo, sabi ni Pablo, hindi ako sinugo nung kung sino pa man na kasi may Ama siya. Hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita ni Kristo yan. Pinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan na mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao,
nang sa gayon hindi mawalan ng kabuluhan pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya may mga talinhaga rin si Pablo pag sinabing Diyos at Ama, alam niyang si Kristo yun eh. Ganun siya gumagamit ng mga salita. Dahil si Kristo ang kanyang Ama. Sinabi niya maging 1,000 man ang inyong guro, isa lang inyong Ama. Nag-anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo. Sa Acts 9:4-6, nung papatayin ni Pablo yung ni Saulo yung mga sumasama kay Jesus, papunta siyang Damasco dyan, nang siya'y nasubasob sa lupa, nakarinig siya ng tinig, sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Acts 9 na yan, Acts chapter 9. Acts chapter 1, nasa langit na si Jesus. Sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Sinabi niya, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. Ayan. Yan naging alipin niya. Sinugo ako ni Kristo. Si Pablo, Saulo, Kristo lang tumawag dyan. Hindi yung ama nyo. Nasa langit na si Jesus nung tinawag yan. Na may lumiwanag na parang kidlat. Kaya nabulag yan. At naging apostol ni Kristo. At nakapagsulat ng 14 na aklat patungkol kay Kristo na sinisira nyo naman kay Kristo na siyang nag-utos sa kanya. Kaya wala kang karapatang sirain yung si Kristo doon sa 14 na aklat ni Pablo. Dahil kilala ni Pablo yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Ayan sapagkat aking pinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking pinangaral, na hindi ito ayon sa tao, pagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, itinuro man sa akin ng tao, hindi tinanggap ko kay Jesucristo. At hindi tao si Jesus. Sinabi na nga dyan Ganun mong Diyos niya yan. Sapagkat inyong nabalita ng aking pamuhay noong nakarang panahon sa relihiyon ng Judaism, Hudyo, paano aking inusig na malabis, nilipo ang iglesia ng Diyos. Ito yung tinutukoy niya na yan. Yung pinag-uusig niya, pinapapatay niya yan, pinakukulong. Ayun yung inusig niya na malabis. Nilipo niya iglesia ng Diyos, hindi dating daan yan. Iglesia ni Kristo yan na Diyos, hindi yung iglesia ni Kristo ni Manalo na tao. Kaya nga tatamaan lahat ng sekta nyo kapag hindi nyo naging iisang Diyos ang Panginoong Jesucristo. Yan ang revelation lang ng buong Biblia, Old Testament at New Testament, sa mga hulat katuparan. Sundan nyo yung Wheel of Prophecy ng patripassionism.com. Iisang Diyos lang yan na humulat kumanap ng lahat ng bagay. Sinulat niya yung mga hulang magaganap, kinuha niya rin sa Old Testament yun, nandiyan sa Revelation yun. Sabi nga sa Hebrew 5:11 tungkol kay Jesus, marami pa akong sasabihin sa inyo, mahirap na lang saysayin, palibasa nagsipurol kayo sa pakikinig. Talaga naman mapupurol na utak nyo dahil sa pagmamahal nyo sa pera. Hindi ko nilalahat ang mga pastor, meron din mga pastor na dapat tumanggap dahil sinabi nga huwag bubusalan ng baka habang ito'y gumigiig. Pero wag naman yung masyado yung iniipit yung mga tao nang dahil lang sa salapi. Kaya nga sa mga taong makakapanood nito, maging matalino kayo. Maging matalino kayo kung sino pa yung sinusundan nyo. Sinabi ni Kristo sa Matthew 11:29, mag-aral kayo sa akin. Dahil yung mga leader nyo nagsipagbasa lang din yan. Yung iba binabawalan kayo magbasa ng Biblia. Kaya maligaw. Ito tandaan nyo, nasusulat yan.
Kapag bulag ang taga-akay, sama-sama kayo sa hukay. So, nuulit ko, hindi nyo maisusumpa ang Panginoong Jesus kung may Espiritu Santo kayo. At hindi nyo rin matatawag na Panginoon ng Panginoong Jesus kung wala at hindi kayo pinapatnubayan ng Espiritu Santo niya. At iisa lang ang Espiritu na yan. Yan yung sinugo ng Panginoong Jesus upang papurihan siya. Dahil sa kanya rin magmumula ang sasabihin niya sa inyo. Kaya sabi sa John 14:14, "You shall ask anything in my name, I will do it." Sa iyo po aking Panginoong Jesus, sa iyong pangalan ni Jesus, hindi yung sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni, on behalf of Jesus yun, may tatay pa yung ginagawa. I-visit nyo na lang po ang patripassionism.com at ang YouTube videos. So, inuulit ko po, ulihin ng Panginoong Jesus, naway sana'y makita nyo na kung hindi daw siya aalis, hindi pupunta, hindi pwede magsabay. At kung ako'y aalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At sa akin magmumula ang sasabihin sa inyo para parangalan niyo ako. Tandaan niyo po yan. Marami sa inyo ang aagaw kay Kristo Jesus, sa ating Panginoon. Maging matalino po kayong lahat. Dahil siya lang ang darating na nasa alapaap. Hindi naman darating yung ama nyo sa Revelation. Kahit basahin nyo yung last 2 chapter ng Revelation, tatalakayin ko yan. Hindi nyo mapaparating ang ama ni Jesus dyan sa Biblia. Tandaan nyo yan. Dahil siya ang ama. Basahin nyo yung last 2 chapter ng Biblia. Tumating ka na Panginoong Jesus. At yung Acts, yung Revelation 1:7-8 ho, siya yung nasa alapaap na yan. Nagsiulos na yan, kayong mga naninira kay Kristo. Tinutukoy dyan na nasa Judas 1:14-15. Kaya po, salamat sa mga nagtigang manood, matigang nakinig. Naway patnubayan po kayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Jesucristo. Palayan po kayong lahat. Ligtas niya kayo lagi sa sakit. Ligtas niya kayo sa COVID dahil yan naman nasusulat. Kung may tata kayo ng Panginoong Jesucristo, hindi kayo maano ng alakdan na yan. Nasa Revelation 9:4 yan. Huwag sirain ng damo, halaman, mga sariwa. Ilang taong walang tatak ni Kristo ang mamamatay. Ang hawakan nyo po, manampalataya kayo. Huwag kayong mag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Lalayasan kayo ng diablo. Ito kung aking sinasamot dinadalangin palagi sa iyong pangalan, Yeshua HaNasri Bimelech Hayeudim, Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. Amen. So, pagpalain po tayong lahat. Tandaan niyo po ang pangalan ng Panginoon in Hebrew. I'm out. Muli po sa ulitin. Tandaan niyo pa yung mga video ng ating Panginoon.